Hello guys! Welcome po sa Encourage 888, ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So ngayon meron tayong itatanong Ngayon itatanong natin, sino ba yung nag-a-admire sa'yo mula sa malayo at bakit? Okay? So ngayon gagamit tayo ng Tarot and Oracle card. Sino ba to nag-a-admire sa'yo mula sa malayo at bakit? So dito meron ako nakikitang earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Then meron din ako nakikita dito na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. And Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat pero mas malakas dito, earth and fire, Taurus, Virgo, and Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so start na tayo. So dito yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, may humahanga sa'yo pero siya yung klase ng tao na humahanga pero hindi lantad, Kasi itong tao na to, meron siyang pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Okay? So nakikitaan ko dito, kung titingnan dito, may maganda namang potential mula sa taong ito. Nakikita ka niya bilang isang taong valuable, Hindi lang sa basta physical na attraction, para bang iniisip ng tao na to na may substance ka at meron kang magandang future sa hinaharap. Ganun kanya tingnan dito. Okay? So dito, kung titingnan may distansya sa inyong dalawa. Hindi siya stable pagdating sa connection, Maring itong tao na to, hindi niya ba alam kung paano ba i-welcome yung magtipo na para bang hindi niya alam kung welcome ba siya sa mundo mo, ganun. Kaya hanggang admiration lang siya sa'yo. So nakikitaan ko dito, meron ditong fire and earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and Aries, Leo, Sagittarius. So dito, pero kung titingnan, curious siya sa'yo, May part sa kanya na gusto niyang lumapit sa'yo, or sabihin natin magsimula ng interaction. Kahit hindi niya alam kung saan ba hantong kung lalapit siya sa'yo, Pero dito, gusto kanyang kausapin, pero nauudlot, okay? Para bang wala siyang confident dito. May time or pwede rin nag-overthink siya kung paano ka ba lalapitan. Okay? Para ba nag-iisip tong tao na to. So, dito, malakas kasi yung fascination. Nakikita ka ng tao na to bilang isang taong may presence. Meron kang sariling power or pwede ring makarisma ka, Parang hindi ka ba madaling baliwalain. Sumabay pa to. Ito kasi nagpapakita ng isang taong matured or sabihin natin practical siya, financially and security oriented. Posible meron ditong taong
merong magandang karera, stable yung buhay, na nakakapansin sa'yo. Okay? Wow, gaganda ng card ano. Kaya lang dito, Nine of Wands and Seven of Pentacles. Kung titingnan kung tutuusin yung iba sa inyo, matagal ka na nitong napapansin. Para bang observing from a distance, ganun yung dating. Hindi man to biglaan pero tinitingnan niya muna kung ano yung magiging direksyon ng buhay mo. Pero kung tutusin, guarded siya. Meron siyang hesitation dahil maaaring natatakot na ma-reject or masaktan. Kaya hindi to basta-basta na lumalapit sa'yo ha. So dito, lumalabas din dito. Meron nung nakikitang air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hindi malinaw yung communication dito. Para bang marami siyang bagay na gusto niyang sabihin pero hindi niya masabi ng diretsyo. Okay? Meron kasing imbalance. Pwedeng sobra niyang iniisip ka minsan tapos, alam mo yun, biglang pinipigilan yung sarili. Hindi niya kasi mahanap kung ano ba yung tamang timing sa inyong dalawa. Okay? Kaya pagdating sa Four of Cups at itong si King of Swords, kung titingnan dito, tahimik lang siya. Kahit may opportunity na lumapit, parang pinapalampas niya dahil nagdadalawang isip dito. Pero ganun pa man siya yung klase ng tao na mo yung personality niya, very reserved, observant, ganon. Logical din siya. Hindi siya madaling magpakita ng kanyang emosyon. Pwedeng seryoso or pwedeng very cold yung type of energy niya, Mukhang cold to. Serious type, ganyan. Parang bawal mong biruin. Something na gano'n, Parang seryoso sa buhay, ganyan. Pero kung titingnan dito, para bang pinipilit niyang kontrolin yung attraction or fascination niya sa'yo, ganun. Ayaw niya maging obsessed. Ayaw niyang mawala ng control dahil sa'yo. Ganon. Pero underneath that control, meron siyang totoong emotional na interest sa'yo, ha? Pwede iba sa inyo, pwedeng bago to, or pwedeng nakikita ka nito sa social media, or kung naman yung ginagawa mo, mga ganun, para siya nagkakaroon ng interest. Pero totoo yung interest niya sa'yo, ha? Kasi nakikita ka ng tao na to na may potential ka. Okay? Para bang may potential na magkaroon siya ng feelings or soft spot pagdating sa'yo kahit ganito siya. O, diba? Kahit siya is King of Swords. Seryoso, logic mag-isip, something matured. Pero pagdating sa'yo, may soft spot sa'yo. Ganon. Okay? Meron siyang nafe-feel sa'yo na soft spot. Okay? So, dito, lumabas to si pure nature. Naka-reverse. Ayan, pasensya na utal talaga ako sa R. Naka-reverse. Kung titingnan dito, hindi siya, yung bang tipo na hindi siya relax, ganon. Kapag ikaw yung topic, kung ikaw yung pag-uusapan, hindi siya relax dito. Ayan, takloban ko na lang, Kung titingnan dito, parang hindi natural kasi yung kilos niya dahil conscious siya sa presence mo, Pagdating sa my home is my castle, reverse din siya, Para bang may insecure siya tungkol sa personal space mo or maging sa situation ng taong ito, Para bang
may pakaramdam siya na hindi siya bagay sa current world mo or sa lifestyle mo, okay? Ganon. Siguro, yung iba sa inyo, meron kang kakaibang uri ng pamumuhay or something na iba yung iyong kinagagawian, mga ganon ano. So, parang naisip niya dito na parang magkaiba kami ng mundo. Ganon. Okay? So, dito no sa Queen Bee, ikaw yung stand out sa mata ng taong ito. Nakikita ka niya bilang isang confident na tao, attractive, may sarili kang authority. Parang ikaw yung taong hindi niya basta mapapantayan. Ganon. So, dito, hindi pa niya alam kung paano bubuo ng connection sa'yo. Ito lang nakikita ko. Walang malinaw na plano kung paano ba magsisimula, no? Dito lumalabas yung pagkawala ng confidence dito sa White Rose. Hope. Maaaring iniisip niya dito na mababa yung chance na magkaroon siya ng opportunity sa'yo. Okay? Nag-iisip siya ng ganun. Ala, hindi naman ako mapapansin ng tao na to. Parang ang labo na mapansin niya ang tulad ko. Parang ganun. Para bang pinanghihinaan to ng loob dahil sa'yo. Pwede ibasin yung mataas ka, mataas ang katayuan mo sa buhay or something na may kakaiba ka. Mayroong something sa'yo na hindi niya may paliwanag dito, no? Kung bakit siya nag-aalinlangan sa'yo. Okay? Pero kung tutusin, maganda naman yung karera niya dito, ganyan. Pero para bang pagdating siguro sa personality mo, para bang hindi siya uubra. Parang ganun. Ang dating. Kaya lang pagdating sa transformation, is na kasi yung situation dito. Kahit, alam mo yun, gusto niyang baguhin yung distance ninyo, may pumipigil sa kanya. Tapos lumabas pa to. Yung iba naman sa inyo, unti-unti niya sinusubukang alasin yung fantasy niya sa'yo. Yung idealization niya tungkol sa'yo. Okay? Para bang tinitingnan kanya ng mas realistic, no? Pero hindi naman ibig sabihin nawawala yung interest niya sa'yo. Para bang ang energy ng tao na to na hindi ako mapapansin itong taong ito. Parang ganun. Sa realidad. Sabi, tama na nga, pagpapantasya ko dito. Parang ganun. So, parang siyang nag-iisip dito na, magkaiba yata kami ng taong ito. Iba yata yung kanyang style ng pamumuhay. Ganyan. Parang iba yung buhay ko sa buhay ng taong ito. Ganun. So, dito, pinakamalakas naman na yung taong nag-iisip sa'yo dito or nag-a-admire sa'yo, medyo pinanghinaan siya ng loob. Pero kung titingnan dito, masyado tong matured, reserved siya, practical, observant na lalaki, no? Yung tipong hindi siya showy, hindi siya basta nagpapakita ng attraction kasi malakas yung King of Pentacles, Kaya, pwedeng maaaring financially stable to dito. Yung parang career focus, seryoso, ang personalidad niya, sanay mag-control ng emosyon. Hindi siya yung typical na tao na nagsasabi ng kanyang nararamdaman. More on tinatago yung kanyang feelings, Pwede rin sabihin na para bang nakikita niya yung sarili niya na hindi siya parang showy sa kanyang feelings, ganon. So, nakikitaan ko dito, talagang matagal ka niya nang inoobserbahan mula sa distance, okay? Pwedeng nakikita ka niya kung ano man yung ginagawa mo. Pwedeng nakikita ka niya through online or mga social media, ganyan. So, kung titingnan dito, may something sa presence mo na talagang nakakahatak ng attention niya rito, Hindi ka basta maganda, ganun. Kumbaga, para bang may aura kang mahirap niyang i-ignore. Wow. So, ganun yung atake mo, Iba yung datingan mo, Hindi niya alam kung may chance ba siya na mapalapit sa'yo or may chance ba siya na, alam mo yun, na
mapasayo, parang ganun, no? Kaya mas pinipili niyang manood kaysa gumawa ng moves. Ayan. So, pinapanood ka nito kung ano man yung mga ginagawa mo. Pwede yung iba sa inyo, content creator ka, vlogger ka, or mga meron kang ginagawa sa social media, ganyan, ano. So, kung ano man yung ginagawa mo, very parang interesado siya sa'yo, ganyan. Kaya lang, hindi niya nga lang alam kung paano ka ba makausap, lapitan, or paano siya gagawa ng hakbang para mas makilala kang mabuti. Ganon, okay? Ayun, ito na yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.